Magandang araw mga ka-aerial defense, may ibabahagi na naman ako sa inyo. Dahil ngayong araw na ito ay may pag-uusapan tayo tungkol sa depensa, Philippine Army pinatumba ang mga nang-ambush sa mga sundalo, video sa Munay ambush na ikinasawi ng 4 na sundalo sa Lanao Norte noong Enero, na-retrieve sa cellphone ng isang babaeng Dole Islamia na nasawi sa military operation sa Lanao del Sur noong nakalipas na linggo. Kinumpirma ng 1st Infantry Division ng Army na ang mga miyembro ng Dole Islamia Maote Group sa isinagawang law enforcement operation sa Marantao, Lanao del Sur noong April 17, ay siya ring mga armadong individual na responsable sa ambush laban sa mga tropa ng militar noong January 23, sa Munay, Lanao del Norte. Napatunayan ito sa pamamagitan ng verified intelligence information at forensic examination ng mga nakuhang ebidensya, partikular ang isang video na narecover mula sa cellphone ng isang babaeng miyembro ng Maote Group, noong ika-17 ng Abril sa Marantao. Sa naturang video, makikita ang direktang partisipasyon ng grupo sa pag-atake sa mga sundalo sa Barangay Linindang, Munay. Malinaw sa video ang pagkakasangkot ng mga natukoy na individual, na tuluyang nag-uugnay sa mga napatay na miyembro ng Maote Group sa naturang ambush. Ang digital evidence na ito, kasama ng iba pang nakuhang armas at intelligence reports, ay nagpapatibay sa kanilang pagkakakilanlan at pananagutan sa insidente. Ayon kay 1st Infantry Division Commander, naibigay na ang hustisya para sa mga nasawing sundalo. Ang narecover na video mula sa cellphone ng isang babaeng miyembro ng Maote Group ay lalo pang nagpapatunay na naipagkaloob na ang hustisya sa mga nasawing sundalo. Muling iginiit ng militar na ang kanilang mga operasyon ay nakabatay sa intelligence at masusing beripikasyon ng target, upang matiyak na ang mga tunay na banta lamang ang tinutugis at maiwasan ang panganib sa mga sibilyan. Patuloy rin silang sumusunod sa mga prinsipyo ng karapatang pantao at international humanitarian law sa pagpapanatili ng kapayapaan at kaayusan sa Lanao. Yung 6 na lalaki saka 4 na babae na napatay ng ating tropa rito sa 103rd Brigade. Ito yung 6 na parte ito nung natitirang 11 na natirang membro ng DI Maute. Itong 6 na ito yung mga responsable sa pag-ambush sa tropa natin nung nakaraang 23 January ngayong taon na ito. At direktiba ng ating Chief of Staff ng Armed Forces of the Philippines, si General Browner, at sa ating Commanding General ng Philippine Army, si Lieutenant General Naparrete, at ng ating Commander ng 1st Infantry Division, si Major General Barroquillo, na habulin ito. At ito para hindi na sila makapaghasik ng lagim dito sa ating area of responsibility at sa Karatig Bayan, para hindi na sila makapagdulot ng hasik dito sa ating lugar. Okay. So, inabot nga natin to at kahapon nga ng madaling araw ay naputulan na yung kanilang ginagawang kalukuhan dito sa ating lugar dito. Nangupo ako dito sa kuan sa katong dito sa lingkuranan. Dawin ako butog asa pero nakabalo pa ko nga buhi atong private. Wala pa siya igo. Then gabrihan man niya tong banda sa volume fire sa kalaban. Ang ambak man siya dito siya na panagit. Sa tuwa lang. Sa right side sir. Motong paghunong silang buto, kuha na ko ang arpo dito sa tubangan. Yung tuyo ko dito sa may gulong sa sasakyanan. Tapos yung akong nag-return fire ko og duha lang ka buto. Tapos nung na-reply sila, tapos return fire ko og unom. Motong nga pag return fire na ko naigo man ang kanang magasin, so nag-double ped ang akong R4. 45 ang akong return fire, kaso naigo ko ra kamot na nalabay ang 45. Mo to padayon lang kog atras ma'am. Nakikita mo kog medyo masukal pa na kanang mga damuhan. Sok-sok ko dito gamay, pero mga gikan sa among sa sakyanan mga 10 meters lang. Pero medyo kuan siya, kanang dili siya makita kung kanay mga balas. Mo to dito ko nakatago. Then pagkita pa na clearing pa man nila. Ang uban akong kauban gipagtiwasan na. Gipang hulog na dito sa tubig. Iginiit naman ng Armed Forces of the Philippines na hindi isang inosenteng sibilyan ang isang University of the Philippines student leader na nasawi sa engkwentro sa Negros Occidental noong ika-19 ng Abril, kung saan 19 na hinihinalang miyembro ng New People's Army ang nasawi. Ayon kay AFP Chief General Romeo Bronner Jr., si Alisa Alano, na isang UP Diliman Student Council Education and Research Counselor,
ay natagpo ang armado at nakasuot ng combat gear sa gitna ng bakbakan sa Toboso Town sa pagitan ng Philippine Army at mga sinasabing kasapi ng NPA. Yun nga yung the series of killings done by the New People's Army against innocent civilians. So of course we will not tolerate that. No, hindi pwede yun na ginagawa. Even the local government has been bothered already by this. Diba nagpapatrol lang po sir yung mga troops niyo when it Nagpapatrol happened? lang, tapos nagsumbong yung civilian. No? So of course yung mga civilian din, ayaw na rin nila ng ganun because ang ginagawa ng mga New People's Army ay nag-extort ng pera, ng mga resources ng mga farmers natin. No? Kawawa yung mga farmers natin. Pagka hindi ka nagbigay, you will be suspected of being a spy, makapatayin ka ng mga New People's Army. We have intensified our operations to run against the New People's Army dahil hindi na po pwede yung ginagawa nila na patay lang dito ng mga inosenteng mga civilians. Just because they suspect them of helping government forces, helping the government. Spy tagging ang tawag namin dyan dahil they believe that itong mga inosenteng mga civilians na ito are spies for the government, pinapatay nila. No, hindi pwede yun, no? That those are human rights violations. Sir, maraming lumalabas sa social media na yung mga namatay po is outreach program yung ginagawa nila doon. Outreach program, teach-ins, etc. But the evidence is there. All of them are armed. Pati si Eliza Alano na sinasabing inosenteng estudyante, hindi. No? If she is innocent and she has no intentions of joining the armed group, then bakit nung nakita siya, naka-rig siya, combat rig, no? Yung vest, kung saan may mga, nandito yung mga magazines. She was armed. She was fighting. Kitang-kita ng mga sundalo natin na lumalaban sila. No? So, ang ating mga sundalo ay hindi human rights violators. In fact, we respect the human rights of people. But once you start fighting, firing against our government forces, then you're a combatant and of course, no? Kasama ka sa maaring maging casualties. Nag-ugat ang engkwentro sa barangay Salamanca, kung saan ayon sa militar ay tumagal ng ilang oras ang sagupaan bago umatras ang mga rebelde, na-recover umano ng mga sundalo ang mga bangkay, high-powered firearms, at mga dokumentong inilarawan bilang subversive. May 5 ring hinihinalang rebelde ang naaresto sa follow-up operations. Maliban dito, kinumpara rin ni Bronner ang kaso sa isang insidente sa Occidental Mindoro, kung saan isang Filipino-American activist ang nasagip ng buhay matapos hindi umano lumaban sa mga sundalo at kalaunan ay ibinalik sa kanyang pamilya. Muling iginiit ng AFP na sumusunod sila sa karapatang pantao at gumagamit lamang ng puwersa kapag kinakailangan sa gitna ng mga armadong grupo.